Yo, what's up? Break it down, no? Ito pala yung sagot ni Apex dun sa interview kay Lipcram, no? At mainit din pala talaga naging sitwasyon nila. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Rodney Arsenio, pati kay Knowledge, pati kay Master, shoutout. At shoutout din kay Roland Laboriante Remando, pati kay Viorem, shoutout. Pati kay Magalon family from Bicol, shoutout po sa inyo. Ben Swader from Burias Island. At shoutout din kay JR Turquesa. Yan. At pinapabati niya ang kanyang mga anak na si Christine Jade at si Crystal Jane. Shoutout sa inyo at mag-ingat kayo, mag-aral na mabuti. At shoutout din kay Rafi Galvez, pati kay Lester Romero, here from Qatar, sabi niya, no? Sabi niya, Walk Jazz, shoutout sa'yo. From Taiwan, yan, shoutout ha. Marami na pala nanonood sa atin kung saan-saan na. At dumako na tayo dito sa Break It Down. Alright. Ayun na nga, no? Ano na natin to, i-break it na natin itong sagot ni Apex kay Lipcram, no? Tol, puntahan ko yung battle. Paano napunta yun dun? Paano kayo nakasa yung match ninyo? Anong pinagmula nun? Una kasi, ako, tinanong ako ni Luns kung gusto kong bumate. Sabi ko, oo. Meron ka bang gusto? Siguro, sabi ko, kung sa sunugan, si Lipscam, para may istorya. Tulad nga na sinabi ko kanina, para may istorya. Kasi nga, nung laban niya kay Zaki, nung natalo siya, pagkatapos nun, doon na nagbago buhay niya na-depress siya Talagang umiiyak siya araw-araw Tapos nagpapaawa siya sa FB Yung pala din ang gusto makalaban ni Apex talaga si Lipcram. Kasi nga, diba sabi nga ni Lipcram sa nakaraang pinrekit lang ko parang kinokontrol ni Apex tsaka ni Looney si Lipcram. Tapos dito naman ang sagot niya naman yung natalo ni Saki si Lipcram ay na-depress siya at nagpo-post na sa Facebook, no? So play pa natin. Tapos pagkatapos nun, kaya sabi niya naman, di ba nag-sorry na nga siya tungkol kay M-Site, tapos naayos na. Tapos alam ko, gusto niyang bumawi sa sunugan. Mm-hmm. Yun yung sabi ni Luns. Gusto niya bumawi sa sunugan, kaya gusto niya ng kalaban. Mm-hmm. Sakto, gusto ko rin. Nung inaya ka, game ka rin bumatel? Oo, game ako. Tsaka mas madali magsulat nga rin ng may storya, merong sense yung laban kung bakit kayo nagharap. Kaya pumayag ako, ni-request ko siya. So, may dati... So ibig sabihin pala yung away nila dahil kay M-Site na pagja-judging, no? Parang naayos na yon. Kaso ito naman si Lipcram parang umiiyak pa daw dun sa mga posting, no? Kaya gusto makalaban ni Apex. Pero humingi na rin daw ng sorry to si Lipcram kay Looney. Diba? So i-play pa natin. Pa talagang pinagmulan, no? Okay. And then nakasa yung battle. Ayun, nakasa yung laban. Tapos siguro mga 3 days bago yung laban namin, nag-chat ata si Lipscam kay Looney. Tapos parang sabi niya, hindi na ako atin. Tapos sabay deactivate. Wala nang ibang paliwanag. Wala na ibang paliwanag. Kaya bad trip sa Loons. Syempre. Organizer. Hindi mo naman pwedeng iusog pa yun December yun Year-ender na event yun Year-ender mo gagawin. Aware siya dun? Siguro naman may kalendaryo siya tol, di ba? Aware siya dun. May down payment nga daw may down payment siya dun. Tapos, di ba, ang gulo, parang kumuha pa siya ng gig same day. Yun din nakakapagtaka din before event 3 days na lang bigla na lang hindi na makakapunta si Lipcram. Merong may something doon.
pwedeng ayaw niyang tumuloy dahil siguro hindi siya nakapaghanda. Pangalawa, binastos na si Looney or si Apex, kaya hindi na siya tumuloy. Pangatlo, kumuha siya daw ng gig ng same day. So ayun, kasi pag artist ka, pag binigyan ka na ng down payment, hindi ka na pwedeng kumuha ng ibang event sa iba, lalo na kung nakapirma ka. Pero kung talaga respeto, lalo na si Looney yung organizer, dapat hindi mo gagawin yun. So parang ang nakikita ko dito, baka hindi nakapaghanda to si Lip Cram, or binastos na tong dalawa. Yun lang naman ang magiging dahilan yun, wala nang iba eh. Kasi si Lip Cram naman, alam naman natin, pag naghanda yan, talagang solid yan. Pero siguro galit pa rin siya dito sa dalawa, no? O kaya ayaw siyang i-set up dun sa sunugan, o baka may mangyaring hindi maganda, no? Play pa natin. Saka sino ba magdadahilan ng nakatulog? Pwede ba yun, nakatulog? Sasabihin mo yun sa organizer, nakatulog ka. Tol, kwentuhan mo ko, Tol, ng feeling nung dumating ka doon. 3 days before, alam mo na rin na baka hindi dumating. Pero, sinabihan ka na rin agad. Pero yung nasa isip ko, syempre, kilala mo naman yung ugali nun. Mas kupal pa kay Bad. Puta, natawa ako doon Ang ina, mas kupal pa daw sa akin. So may mas makupal pa sa akin Kala nyo ako lang Si Apex nagsabi yun, hindi ako nagsabi yun So parang sinasabi niya kay Lip Cram na mas kupal pa si Lip Cram kaysa kay Bada. Nakakatawa din minsan to no? Tangina, mag-away kayo, bahala kayo sa buhay. Siyempre feeling ko, meron chance na parang magpa-pop out siya sa compartment ng sasakyan, tapos, oy, battle na tayo. Parang ganun. Meron ka pa ring pag-asa na sana lumabas sa araw ng battle. Parang ganun. Kumbaga baka bigla siyang lumitaw eh. Oo. So prepared ka pa rin, no? Kumbaga in denial pa rin ako na hindi siya pupunta. Okay. In denial pa rin ako. Kaya habang nandoon ako, nagja-judge ako, pinapractice ko yung rounds ko sa isip ko. Pinapractice ko pa rin kasi baka biglang lumitaw eh. Pero yun nga, hindi Pero galing pa rin ang ginawa ni Apex doon kahit na alam niyang hindi na makakapunta si Lip Cram, nagpa-practice pa rin siya sa isip, no? Kasi nagbabaka sakali siya na biglang dumating, kasi minsan doon pag nagbukas ng sasakyan, tara, battle na tayo. Ganun daw attitude si Lip Cram, no? Kaya naghahanda pa rin siya. Pero props doon kasi professional yung galawang gano'n. Sa pagkakataong to, pwede kitang purihin. Pero doon sa ginawa ni Lip Cram, medyo talagang sablay yun. Kahit sinong tao, pagka ginawa mo ng gano'n, disrespect ang masasabi mo rin. Pero syempre, shit niya yun. Wala tayong pakialam doon. At problema nila yun. Nireview lang natin dahil itong nakaraan kung paano sila nag-away, no? So yan, meron dyan na kalinawan ng konti. Kaya salamat sa lahat ng mga sumuporta. Break it down!